namin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin ay ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman gaano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin. Kaya hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na nilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-hoarding ating mga vendor, hindi kailangan, wag nyo naman samantalaan at baka namang hindi nila ginagawa. Kaya nagpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat, isa't isa, at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya unang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binabantayan lang natin kung ano nangyayari sa gera. But sige lang, it's something normal pa naman. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Para naman yung kabuhayan nga na ating mga kababayan na hindi maapektuhan. Failure, an epic failure of leadership. Ano ba ibig sabihin ng epic failure of leadership? Ang epic failure of leadership, ang katangian po nito, isang lideratong merong fixed mindset. Akmang-akma kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Fixed mindset. May fixed mindset sila, fixated sila, kanino? Sa Tatak Duterte. Pakasiraan, si Tatay Digong, si President Rodrigo Roa Duterte, pakasiraan, yurakan ng pagkatao ni Vice President Inday Sara, at ganun din ang buong Duterte, si Mayor Baste at si Congressman Paulo Pulong Duterte. Yan po yung katangian ng isang administrasyon, tao na merong epic failure of leadership. Nandiyan din yung katangiang poor emotional intelligence. Yung disconnected sa araw-araw na nangyayari. Yung wala pong pakialam, wala pong malasakit, wala po siyang puso sa kanyang mga pinagsisilbihan kung nagsisilbi man siya. Yung pong arrogant o yung arrogante, yung mayabang, kita naman ninyo, wala siyang pakialam sa ating mga overseas Filipino workers. Nang tinanong yung Lucaret sa palasyo, bakit tila walang pakialam si Bongbong Marcos sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, busy daw siya sa maraming bagay. Saan? Sa party, sa konsyerto sa Malacanang, sa pagbabiyahe ng hindi naman kinakailangan recently diyan sa New York, hindi ba? At lack of strategic planning. I like to remind all of you that we are now on the 17th day or the third week, middle na po tayo ng third week nitong gera na inilunsad ng United States of America at Israel laban sa Iran. Wala pa rin pong malinaw at na strategy at strategic planning na ipinamamalas, ipinadadama itong si Bongbong Marcos Jr. Absent pa rin ho siya. Bagamat nag-iikot sa palengke, nakatingin doon sa presyo ng bigas, hindi naman bababa yung halaga ng bigas kahit titigan niya maghapon yan, while he is physically present
para po magkaroon lamang ng political optics that he is busy and attending to the needs of the government and the Filipino people, hindi po siya talaga nagtatrabaho. Absent pa rin si Bongbong Marcos, absent-minded, wala pong malinaw na direksyon. At ganoon din, hindi po siya makapag-adapt sa pagbabago. At napapatunayan natin yan sa kanyang toxic o nakakalason na uri ng pamamalakad at politika. Sira dito, sira doon, kurakot dito, nakaw dyan. At nakikita naman natin, stagnant ang ating ekonomiya. Patunay, third quarter and fourth quarter, bumaba ang ating GDP. And I believe itong third quarter will not be different from the third and fourth quarter performance of our economy noong 2025. Kaya ang resulta, bangkarote ang organisasyon. It just so happened, ang naging bangkarote rito, ang organisasyon ay ang Republika ng Pilipinas. Hindi lamang po natin ito nasasaksihan, kung hindi lamang tayo basta saksi o witness po dito sa kaganapan na epic failure of leadership ni Bongbong Marcos. Ang masaklap po dito, lahat tayo ay biktima. Tayo ang ultimately tatamaan. Tayo ang ultimately tatamaan, biktima po tayo dito dahil nga there is an epic failure of leadership. Ano pa ho yung mga katangian ng isang administrasyon at pinuno na meron pong ano ho yung katangian? Yung po yung hindi pinapansin, yung kanyang pinamumunuan, yung wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ganun din, wala siyang pakialam, pinabayaan niya ang future planning. Ano ibig sabihin ng lack of strategic planning? Alam mo ninyo, nung si Bongbong ay naging Pangulo noong June 30, 2022, tayo po ay nasa pandemya pa. At kung meron sana siyang foresight at hindi pinabayaan o hindi nagkaroon ng neglect of future planning, hindi ho dapat tayo reactive sa mga nangyayaring ganito sa mundo ngayon. Hindi po siya naghanda at hindi rin siya natuto doon sa lesson na ating natutunan sa COVID. Ano po yan? Yung ensuring, yung supply ng ating mga pangunahing pangangailangan. Ngayon, andyan yan, nakikita natin, napakataas na po ng presyo ng kada litro ng gas, ng diesel, ng kerosene. Just this week alone, ang itinaas po sa diesel ay halagang 20 pesos hanggang 23 pesos and 90 centavos. Nararamdaman niyo po yun, nakita ko po yun, nasaksihan ko po yung haba ng pila ng Monday evening pagkagaling ko po sa airport from Davao City. Dahil nga po this week, nakikita natin, nararamdaman natin, iniinda natin, 20 pesos to 23 pesos and 90 centavos ang inangat ng diesel. Ang gasolina ho, 13 pesos to 16 pesos and 60 centavos just this week alone. Hindi pa ho kasama yung last week. At sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos and 90 centavos. Napakataas po nito. And yet, relax lang si Bongbong Marcos. Ang kanya, normal daw itong mga sitwasyon natin. Normal pa daw ang ating pinagdadaanan at wala daw po tayong dapat ipangamba. Alam mo ninyo, hindi na po ito normal. The world is already under a severe oil crisis brought about by the unwarranted attack of US and Israel laban sa bansang Iran. The world is under oil crisis. Ang nangyayari po sa pandaigdigang ekonomiya at usapin ng pandaigdigang kapayapaan, hindi na po ito normal. Let me just debunk yung political optics ni Bongbong Marcos na normal pa raw ang sitwasyon. Kayo, aking mga mahal na kababayan, mga mahal kong Pilipino, maituturing niyo bang normal ang nangyayari ngayon, yung kaliwat kanan, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene? Paano mo masasabing normal? Abnormal po ang ating panahon. And unfortunately,
there is an epic failure of leadership. Bongbong Marcos, absent. Absent pa rin ho siya eh. He is trying his best na magkaroon ng political optics na nagtatrabaho ko nakatingin doon sa presyo at sako ng mga bigas sa palengke, nag-iikot. Wala pong meaning yun sa mga ordinaryong tao na katulad natin. Iko-quote ko kung ano yung sinabi ni Sige, ma'am, go. Marcos. So sabi niya, right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem with supply sa petroleum products, including fertilizer for the farmers. So that's our main concern. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating. They are keeping prices at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa din. Terrible. Sinungaling yan, ma'am. That is a very Yeah, outright lie. Yeah. Diesel is up by around 20 pesos per liter Yeah. already. 20 Also, 20 gasoline pesos. has gone up. So parang what parang ang ginagawa niya, ginagaslight niya tayo. Ano, parang ini-imagine lang bala natin to? Parang ganyan, no? Kasi yun yung lumalabas sa bibig niya eh, 'di ba? Na everything is okay, the prices of food have gone, nothing has changed. No? So parang, and what's dangerous is that it comes from supposedly the president, 'di ba? So all the agencies will take their cues from him, no? They will say, normal pala eh, 'di ba? Instead of being in a crisis mode, which is what the entire freaking world is, 'di ba? Buong mundo ngayon, crisis mode. Tapos itong addict na ito, no, everything is normal daw. So, that's a signal from the chief executive na relax lang tayo. 'Di ba? Whereas if you tell the truth, no, sabihin mo yung totoo na ito yung nangyayari ngayon, umakyat na ng presyo ng ganito, the agencies will find ways, no, para maibsan ang kahirapan ng Pilipino. That's a signal. But a statement like this is very dangerous for a lot of things for the Filipino people. And of course, number one, it's misinformation. Number two, ginagaslight ka eh. Parang ini-imagine lang pala natin lahat ito kasi sabi niya eh, 'di ba, tarantado. No, imbis na sabihin mo yung totoo na ganito yung nangyayari ngayon, pero magkapit-bisig tayo, ito yung ginagawa ng gobyerno. I think maybe it is a very clear picture of what he really knows, no, how things are working with him, that he's not either being told the truth, no, or he's being told the truth but he doesn't know how to handle it, no. So something like that is really a super fantastic red flag. Talagang baliw tong taong ito. Baliw talaga. Yeah. Ang sabi nga naman ng mga mamamayan, kung papakinggan mo siya sa pagsasalita niya, itong si Bongbong Marcos Jr. sa media, it's as if he's talking from the foot. Nagsasalita siya mula sa talampakan, hindi sa utak. Yeah. Kasi talaga naman pong hindi tumutugma sa realidad ang kanyang sinasabi, and yet naniniwala siya na realidad ang kanyang sinasabi. So either baliw ka, o saltik ka, o kaya talaga namang hindi ka na nanonood ng mga balita at kung anong iaabot sa kanya na papel, babasahin niya na lang. Pero either way, bulok pa rin yun kasi a competent leader must always be on the details kung anong kalagayan ng kanyang bansa, anong kalagayan ng kanyang pamahalaan, ano ang kinakaharap ng kanyang mamamayan. Hindi po pwede ang ganyang style na basta na lang kung anong iaabot na papel sa'yo, babasahin mo. That is a gross incompetence. And that is a crime for being a leader of a country na hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mga kababayan, mali po ito talaga sapagkat sabi ni Ma'am Lorraine, ang huling pagpatak ng presyo ng diesel na siyang ginagamit ng mga nagmamanufacture, Ma'am Lorraine, ng ating mga kuryente, para umandar ang mga planta ng mga public transportation, mga 75% po ng industriya natin gumagamit ng diesel at then gasolina. Ang huling patak ng diesel, ma'am, ay 82 pesos, ngayon 101. So that's 20 pesos almost na pagtaas in a matter of only how many days? 6 days. Ang gasolina was only 74 at ngayon pumapatak na siya, mga kababayan, sa halagang mga 91. This is the kind of, I think that the Filipino people already know, no? Kasi outright lies na yung lumalabas sa bibig niya talaga. Talagang brazen and ridiculous lies talaga, no? To say something like that, no? Tama. And yet, what is he doing? He's on a spritz, no? Umiikot siya, nagda-damage control siya. Kunyari, no, the other day,
nagpunta siya, a few days ago ba, last week yon, he went to the PCOO, no, nung time ni PRRD, because nga yung leader namin noon, sinimulan niya yung build, di ba? So, kahit sa PCOO, meron kaming build, kasi naabutan namin noon, analog na communications na yung merong isang upuan lang tapos isang talat bukbok. So ang ginawa ni Secretary Martin, state of the art na ngayon ang ating communications. So may communications hub, etc. all over, 'di ba? So talagang nag-build to a point where it's world class, 'di ba? Yan yung Duterte way. So anyway, Marcos went there and then nagyabang-yabang siya. So in other words, he's really reduced to kasi nung time na yon, nung natapos yung media hub and all these innovations na nangyari, build ng communications ng Pilipinas. Hindi naman pumunta si PRRD eh. Hindi na, kahit napos na siya, parang sa amin doon, hindi siya big deal. Trabaho yon, parang ganon. Pero ito, so pathetic, no? Napupunta ka dyan, noon pa yan tapos, noon pa, no? Tapos you take credit for it, for something that you did not do, and for something that even PRRD then did not attend. Di ba talaga? So sinisimot niya talaga, simot na simot, and he's riding on the coattails of a man that he extraordinarily rendered and placed in The Hague. Di ba? In Japan, how did the Japanese government respond to all of this, no? Right now, they're building a bunker. A bunker that will fit millions of here in Tokyo. It will fit hundreds and thousands of Tokyo people, no, citizens of Tokyo, and it's happening all over the country, and it will be done in a few months, no. Yung pera ng bayan doon napunta, 'di ba? Tapos it will be stocked with food. It will be everybody's preparing for that war, 'di ba? And yung ayuda nila, it's already in place. It's not ayuda katulad ng ginagawa ng mga bulok diyan sa Kongreso, no, na pangbili ng boto para sa mas na impeachment na 'yan, 'di ba? Yan pa rin yung nasa isip nila, 'di ba? So napakaganda kung ang bansa ninyo na-experience naman natin yun kay PRRD, 'di ba, yung COVID. 'Di ba na sabay-sabay tayo bilang isang bansa na dinadaanan natin, pero maayos yung leader at sinasabi niya yung katotohanan, wala na tayong pera pero ibebenta natin, huwag kayong mag-alala, diba? So yun yung this is what I think that we must not lose, no, na that what the standards that PRRD gave us, kasi nga nakakalugmok nakakagalit itong taong ito, no, itong Marcos na ito, na even I don't even like to hear his voice, you know, it's just there's something about it that really repulses me talaga. Talagang it's so repulsive. Kasi puro kasinungalingan, puro kabobohan. 'Di ba? Tsaka talagang I see him as evil eh. Talagang evil tong taong ito. Talagang walang lumabas na like right now, he's wasting so much time. Nagpapapogi for what? May naniniwala pa ba sa'yo? Sa kakapapogi mo na yan, mukha ka ng kalansay. Tapos bagsak naman yung trust rating mo. Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng tao magsilbi ka, gago. 'Di ba? Huwag ka magpapapogi dyan kasi hindi ka na pogi, mukha ka ng kalansay, sinungaling ka na, drug addict, wala nang respeto ang tao sa'yo, dinuduraan ka na ng tao. Kapag ka ang trust rating mo ay -9. Eric, pero maybe we can listen to that We can have the video, ma'am. Sige po. Okay, thank you. Full process of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, you know, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see like when to exercise that power and how much. Mga kababayan, walang laman, ano? Walang laman ang kanyang sinasabi. Walang naintindihan ng taong bayan doon. Mabuti pa tinagalog mo na lang, pinilipino mo na lang. Walang laman. Speculation daw. Let's see and wait. Let's wait and see. Yun ang sinasabi niya, bugok.
3 linggo na po ang Kung crisis talaga na ito. ubod ng bugok, Eric. 3 linggo na to, Ma'am Lorena, mga kababayan. Ang crisis na ito ay 3 linggo na po, hindi lang kahapon. Para mag-speculate pa siya. Ang word Walang na kakayanan. well, speculation lang lahat. At ito, Mama, the powers of the President, if he wants to make it through Congress, kung ayaw niyang gamitin ang emergency powers, kung alam niyang kanyang kapangyarihan at ang kanyang obligasyon, edi kung ayaw niyang gamitin ang General Welfare Clause, nagpatawag siya ng special session. Sasabihin niya, pinapanawagan ko ang pamunuan ng kapulungan ng House of Representatives at ng kapulungan ng Senado, itigil na muna yung impeachment na yan laban sa Vice President. Mag-emergency session tayo. Is that allowed under the law? Yes. Of course. Can the President call an emergency situation? On the basis of emergency situation, can he call and convene Congress for emergency session? Yes. Tama po, pwede. Bakit hindi niya ginawa? Siya lang makakasagot nun, hindi niya alam